Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga sign na matalino ka. O pag-uusapan natin sa video na ito yung mga madalas na gawain ng mga taong matatalino. Kung ginagawa mo man yung mga bagay na mababanggit ko sa video na ito, congrats! Matalino ka nga. Alam naman natin na isa sa mga madalas gawin ng mga matatalinong tao ay yung magbasa ng mga libro or manood ng mga informative content, di ba? Kaya hindi na natin yan isasama sa video na ito kasi alam na natin yan, common na yan. Kaya sa video na ito, malalaman natin yung mga bagay na madalas ginagawa ng mga matatalino na hindi pa natin alam. Okay, simulan na natin. Isa sa mga sign na matalino ang isang tao o isa sa mga bagay na ginagawa ng mga matatalinong tao ay palatanong. Ayon kay Socrates, isa sa mga katangian ng matalinong tao ay curious. Laging nagtatanong. Gusto laging pumulot ng kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay. Kumbaga, lagi niyang pinapakain ng kaalaman yung utak niya. At hindi lang yon. Ayon sa kanya, ginagamit din ng mga matatalinong tao ang pagtatanong para magbigay hamon sa ibang tao na mag-isip ng kritikal. Kumbaga, tinetest ka ng matalino para mag-isip din sa pamamagitan ng tanong. Kaya din ako magtataka kung bakit palagi yan ina-apply ng mga magagaling na teacher natin. Kung napapansin natin, 'di ba? Mas madali tayong natututo sa teacher na nagtatanong palagi. Lagi tayong tinetest na mag-isip din sa pamamagitan ng mga tanong kahit alam naman nila kung ano yung tamang sagot. Kaya ikaw, kung palagi kang nagtatanong para lagyan ng laman yung utak mo at hindi ka nakokontento kung konti lang yung laman yan, isa yan sa mga sign na matalino ka nga talaga. At hindi lang yun, kapag madalas kang magturo or magbigay ng impormasyon sa isang tao at ginagamit mo yung pagtatanong para siguraduhin kung natuto ba siya sa'yo, isa yan sa mga sign na matalino ka. Like mo nga tong video na ito kung palatanong ka. Next sign na matalino ang isang tao o gawain ng mga matatalinong tao, pagsasalita mag-isa. Akala natin kabaliwan na kapag yung isang tao nagsasalita mag-isa. Parang ikaw kapag nagsasalita ka mag-isa, iniisip mo nababaliw ka na, di ba? Ala, ano to? Ba't nagsasalita ako mag-isa? Nababaliw na ba ako? Hindi natin alam. Katalinuhan pala yon. Ayon ulit sa philosopher na si Socrates, isa sa mga gawain ng mga matatalinong tao ay ang magmuni-muni. Yung mag-imagine ng mga bagay-bagay. Nag-i-imagine na meron silang ginagawa, nag-i-imagine na meron silang kinakausap na ibang tao. Agree naman ako doon. Kasi kapag nagsasalita ka mag-isa or kapag nagmumuni-muni ka, ang gumagana sa'yo, utak mo eh. Ini-imagine mo na meron kang kausap at nagbibigayan kayo ng opinion sa isa't isa tungkol sa makabuluhang issue. Tungkol sa politika man, tungkol sa edukasyon, tungkol sa kalusugan, mga ganyan-ganyan. Ini-imagine mo na nagsasalita ka sa harap ng maraming tao para i-entertain sila, para patawanin, para i-inspire. Basta kahit anong ini-imagine mo habang nagsasalita ka mag-isa, ibig sabihin nito, dine-develop mo lang yung utak mo. Dine-develop mo yung kakayahan mo kung paano mag-isip at mamahagi sa iba. Nararanasan mo ba madalas yan, yung pagsasalita mag-isa? Isa yan sa mga sign na matalino ka nga. Like mo tong video na ito kung madalas mong napapansin sa sarili mo na nagsasalita kang mag-isa. Next sign na matalino ang isang tao, ito ay kapag madalas siyang tahimik. Ayon sa philosopher na si Lao Tzu sa Taoism, isa sa mga katangian ng mga matatalinong tao ay mahinahon, tahimik lang. Ayon sa kanya, ang pag-uugali ng katahimikan sa sarili natin ay pagtulong sa atin para makapag-isip ng tama at para makapag-isip ng maayos. Ayon sa Tao Te Ching na isinulat ni Lao Tzu, ang mga matalinong tao daw ay kailangan na maging maingat sa mga kinikilos. Kaya hindi sila padalos-dalos. Mas pinipili muna ng mga matatalinong tao na maging tahimik para makapag-isip kesa magsalita agad. Agree naman ako dyan kasi kung ako ang tatanungin, masasabi ko na matalino ka talaga kapag tahimik ka lang, mahinahon ka lang. Lalo na sa panahon ngayon, ang daming road rage sa daan na nangyayari. May mga taong hindi naiiwasan yung road rage kasi hindi nila ginagamit yung utak nila. Kahit kayang-kaya namang iwasan yun, kesa maging mahinahon para makapag-isip ng maayos, pinapakita nila pareho kung sino talaga yung matapang. Di man lang nila iniisip na magkakagulo at pwede nilang madisgrasya yung isa't isa. Kaya kung meron mang kayong kilalang tao na ang ingay-ingay at para sa kanya, ang katapangan daw ay yung hindi umaatras sa suntukan, hindi umaatras sa banggaan, sa laban, kahit ikakapahamak niya pa, kahit ikakapahamak ng ibang tao,
kahit ikakadisgrasya ng sarili niyang pamilya, ito yung mga taong hindi nag-iisip. Hindi nila ginagamit yung utak nila. Kaya ikaw, masasabi ko na matalino kang nilalang kapag mahinahon ka lang at tumatahimik muna sa umpisa para makapag-isip bago kumilos. Parang si Mami Oni, no? Ako'y tahimik lang sa umpisa. Ako'y tahimik lang sa umpisa. Next sign na matalino ang isang tao o gawain ng matalinong tao, mahilig magbigay ng kaalaman. Ayon sa philosopher na si Confucius, isa sa mga dapat gawin ng mga matatalinong tao ay magbigay ng kaalaman or magbahagi ng kaalaman sa iba, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan talaga ng tulong. At ayon sa kanya, ang pag-share ng kaalaman sa iba ay isa sa mga katangian ng mga matatalinong tao. Ayon sa Analects na isinulat ni Confucius, ang mga matatalinong tao daw ay dapat na magbahagi ng kaalaman o karunungan sa iba, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kasi yung pagbabahagi ng kaalaman, pagpapakita yan ng pagmamahal at pagtulong sa iba. Hindi yan kayabangan. Kaya kung makakakilala ka man ng taong nag-share ng kaalaman sa iba, nag-share ng knowledge, huwag sanang tatakbo sa isip mo na nagmamayabang lang yun. Huwag kang gumawa ng smart shaming. Tayong mga Pinoy, nakaka-relate tayo dyan. Kasi sa Amerika or sa ibang bansa, kapag nagbigay ka, nag-share ka ng opinion mo, nag-share ka ng kaalaman mo, sasabihin sa'yo ng ibang tao, "Thanks bro, you're the man." Mga ganyan, di ba? Pero pag dito sa Pinas, nagmamagaling ka na naman eh. Nag-share lang yung tao ng alam niya. Feeling mo na kagad, nagmamayabang na siya. Nagmamagaling na. Baka isa yan sa mga sign na bobo ka. Kaya wag tayong mang-smart shame mga ka-person. Instead, magpasalamat pa tayo dun sa isang tao. Kasi meron tayong natutuhan sa kanya. Next sign na matalino ang isang tao o isa sa mga katangian ng mga matatalinong tao, nakakapagbigay ng solusyon sa mga problema sa mabilis na paraan. Ayon sa philosopher na si Aristotle, isa sa mga katangian ng mga matatalinong tao ay practical at critical mag-isip. Kaya nasusolusyonan nila yung mga problema effectively. At hindi lang yon, yung mga matatalinong tao daw ay nakakaisip agad ng mga paraan para mapadali o mapabilis yung mga gawain na may hirap. Nararanasan mo ba minsan yan? Kapag meron kang mahirap na gawain, napapadali mo, napapabilis mo? Kapag ganyan, isa yan sa mga sign na tamad ka. Siyempre hindi. Isa yan sa mga sign na matalino ka. Kasi yung mahirap na gawain, napapadali mo. Kung sasabihin ko man dito na tamad ka, in a good way naman. Kasi meron naman tayong tinatawag na lazy genius. Yun yung mga taong nakakaisip ng mga paraan para mapadali yung mga bagay na may hirap gawin. Sa internet, marami tayong napapanood na ganyan. Yung mapapasabi na lang tayo na, grabe ang tamad naman itong taong to. Pero kung napapansin natin, effective naman. Kasi nagagawa niya naman ng maayos yung mahirap na gawain sa mabilis at madaling paraan. Tapos may maririnig pa tayong background na, teknolohiya, teknolohiya, Teknolohiya! Teknolohiya! Yun yung mga sign o gawain ng mga matatalinong tao. Lahat bang yan nararanasan mo? Nai-experience mo? Kung ganyan nga, nagmamagaling ka lang. Pero syempre joke lang. Kung ganyan nga, isa yan sa mga sign na matalino ka. Huwag tayong mang-smart shaming dito. Kasasabi ko lang eh. At kung matalino ka nga talagang nilalang, magsusubscribe ka sa channel na ito. At ilalike mo itong video na ito. Dahil gusto mo na makapag-usap pa tayo ng mga bagay na may kabuluhan.